Ngayon ang ating i-recap ay isang movie na pinamagatang Heads of State, na ipinalabas taong 2025. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Nagsimula ang kwento sa gitna ng isang eksena sa labanan ng kamatis na tinatawag na La Tomatina, isang taunang kaganapan na ginanap sa Buñol, Spain. Isang pinagsamang koponan ng mga ahente ng MI6 at mga opisyal ng CIA, na pinamumunuan ng senior agent na si Noel Bisset, ang nasa isang undercover na misyon kasama ang kanyang koponan, upang habulin ang isang Russian arms dealer na nagngangalang Viktor Gradov. Nakalulungkot, habang nagsasagawa sila ng paghahanap, nautakan sila ni Viktor, at pinatay ng kanyang mga tauhan ang buong koponan ni Noel. I don't like this bad. Abort! We've been set up! Nakuha ng mga tauhan ni Viktor ang link sa Echelon, na siyang layunin nila sa lahat ng panahon. Ang Echelon ay ang pandaigdigang programa sa surveillance, na ginagamit ng Anglo-Sphere Intelligence Alliance na Five Eyes. Sinubukan na harangin sila ni Noel, ngunit sa kanyang malas, binaril siya ng mga ito, at habang nakahiga dahil sa natamo na pinsala, nakita niya ang presensya ni Viktor sa lugar. Samantala sa London, England, makikita ang Prime Minister ng Britain na si Sam Clark. Siya ay nag-alala tungkol sa kanyang paparating na pakikipagpulong sa Pangulo ng US na si Will Derringer. Si Will na 6 na buwan pa lang sa pwesto ay nakikita ni Sam na isang pathetic, dahil sa ginamit lang nito ang kanyang kasikatan. Sinuportahan siya ng mga tao dahil bago siya maging kandidato, siya ay isang artista na nagpalabas ng ilang sikat na pelikula. Sa kanyang panig, naiinis din si Will sa pagkikita nila ni Sam, dahil sa kanyang kampanya, naramdaman niyang sinuportahan ng Prime Minister ang kanyang kalaban dahil lang sa pagkain ng fish and chips, isang napakasikat na English dish, kaya naniniwala siyang hindi siya nirerespeto ni Sam. Gayunpaman, naganap ang pagpupulong. Dahil magkakaroon ng press conference para sa paparating na NATO summit, naniniwala si Will na kung magtatanong sila tungkol sa nabigong operasyon sa Spain, dapat nilang balewalain ito dahil panahon na ito para sa positibong balita. Gayunpaman, hindi sumang-ayon si Sam at sa press conference, naramdaman ang agresibong paninindigan ni Will, binigay ni Sam ang floor sa isang mamamahayag na nagtanong sa Pangulo ng hindi komportableng tanong, tungkol sa nabigong operasyon. Wala nang maisip si Will na mas magandang ideya, kaysa sa pangakong hulihin ang mga responsable. At sa paggawa nito, sinipin niya ang mga linya mula sa isa sa kanyang mga karakter sa pelikula, na ginawang isang ganap na tanga ang kanyang sarili. Matapos ito, iminungkahi ng kanika-nilang mga aide na sina Quincy at Bradshaw, na lumipad sila sa paparating na NATO summit sa Trieste, Italy nang magkasama sakay ng Air Force One, upang ipakita sa mundo na kunwari magkasundo sila, upang manahimik ang lahat ng mga kritiko. Parehong alam na ito ay pabor sa kanila at walang pagpipilian, tinanggap nila ang ideya. Habang mapayapa ang paglalakbay, ang isa sa mga tauhan ni Viktor ay pumasok sa eroplano, na inihayag ang lokasyon ng Air Force One at na-access ang sistema nito. Ganito hinarang ng mga tao ni Viktor ang presidential plane, at walang awang sinimulan ang pagbaril para pabagsakin ito. Ang Pangulo at ang Prime Minister ay nagsisikap na makatakas sa pamamagitan ng pagkuha ng mga parachute, at paglabas sa abot ng kanilang makakaya. Ipinagtanggol ng Air Force One ang sarili sa lahat ng arsenal nito, ngunit sa kasamaang palad, ang mga makina ay binaril.
Dahil sa ilang parachute na lang ang natitira, si Will at Sam na lang ang nakatakas ng buhay. Ang balita ay mabilis na kumalat, na nagpakita ng mapang wasak na mga larawan kung paano bumagsak ang presidential plane. Dahil sa magnitude, ang Pangulo at ang Prime Minister ay ipinapalagay na patay na. Dahil dito, ang paghalili ng Vice-Presidente na si Elizabeth Kirk kay Will ay agad na isinaalang-alang. Samantala, maayos sina Sam at Will, at ngayon ay kailangang maglakbay ng malayo upang makahanap ng kanlungan sa Poland border. Sa kasamaang palad, nakarating sila sa Belarus at hindi sila makakatanggap ng tulong, dahil hindi papayagan ng bansa ang mga eroplano na makapasok sa airspace nito, at naniniwala si Sam na imposible para sa kanyang mga tauhan na tumawid sa mga linya ng kaaway, sa paghahanap ng mga posibleng bangkay. Bilang karagdagan, kailangan nilang itapon ang kanilang mga telepono, upang hindi sila matunton ng mga kaaway na naghahanap sa kanila. Matapos makita kung ano ang natitira sa presidential plane, si Will ay galit na galit at gustong pagbayaran ito ng mga responsable. Samantala, si Elizabeth sa gitna ng paghalili kay Will, ay kailangang i-restart ang echelon system. Sinamantala ito ni Victor, at nakuha ang ganap na pag-access at control sa lihim na sistemang ito. Pagkatapos ng ilang oras na paglalakad, sinubukan ni Will at Sam na magnakaw ng kotse, ngunit natuklasan sila ng ilang lokal na mga thug, na hindi alam ang kanilang mga pagkakakilanlan, at nagsimulang umatake sa kanila. Ang parehong mga pinuno ay ipinagtanggol ang kanilang mga sarili sa abot ng kanilang makakaya. Habang si Sam ay may mga kasanayan sa pakikipaglaban mula sa kanyang panahon sa army, naalala naman ni Will ang ilan sa kanyang mga roles sa pelikula, at sa kaunting swerte ay nagtagumpay sa ilan sa mga ito. Galit na galit, sinubukan silang tapusin ng mga lalaki gamit ang iba't ibang bagay, ngunit sa kabutihang palad, isang babaeng may baril ang nagpasya na tulungan ang mga pinuno. Gamit ang kanyang sasakyan, inilagay niya sina Sam at Will kasama ng kanyang mga tupa, upang makatawid sa border ng hindi napapansin. Kailangan pang isakripisyo ng babae ang isa sa kanyang mga hayop, kapalit ng pagpayag na tumawid sa border. Pinasalamatan ni Will at Sam ang mabait na babae na naghatid sa kanila sa kanilang destinasyon, nang hindi humihingi ng anumang kapalit. Habang sila ay nagpaalam, ang babae ay nakangiti at sinabi na isang tunay na kasiyahan ang tulungan sila, dahil kilala niya si Will sa simula pa lang. Para sa babae, walang mas dakilang karangalan ang magiging pasahero ang isang pangulo. Sa wakas ay nakarating ang mga bida sa CIA refuge. Sa kanilang malas, dahil ang sistema ay na-compromise, mabilis na nalaman ni Victor na sila ay buhay pa. Nang walang pag-aaksaya ng oras, inutusan niya ang kanyang pangkat na lipulin sila. Sina Will at Sam ay malugod na tinanggap ni Marty Comer, isang ahente na namamahala sa refuge. Itinuturing niya ang kanyang sarili na isang malaking tagahanga ni Will, at pansamantalang nag-ambala sa paghanga sa kanya. Ibinalik siya ni Sam sa realidad, at hiniling sa kanya na ipakita sa kanila ang protocol para sa ganitong uri ng sitwasyon. Sinabi sa kanila ni Marty na walang protocol para sa isang sitwasyong tulad nito, kung saan ipinapalagay ng lahat na patay na ang mga pinuno ng estado. Gayunpaman, naniniwala si Will na kailangan nilang gumawa ng protocol. Ipinakita sa kanila ni Marty ang bawat espasyo sa pasilidad, at ina-update sila sa kung ano ang nangyayari sa NATO Summit. Ang pag-infiltrate sa mga lihim na data ay nagpakita sa mga dekada ng covert operations, na nagdulot sa mga kaalyansa upang magsimulang masira. Dahil dito, nag-aalala ang mga pinuno ng estado dahil kapag ang summit ay naganap, ito ay magiging isang bukas para sa lahat. Sa kabilang banda, may debate si Kirk sa personal aide ni Will na si Bradshaw, na hindi sumang-ayon sa kanyang mga desisyon tungkol sa mga nangyayaring kaganapan. Samantala, gustong ipahayag ni Will na sila ay buhay pa, ngunit mariing tumanggi si Sam, sa paniniwalang malalagay sa panganib ang kanilang buhay, dahil maaaring may kaaway sa matataas na hanay ng opisyal. Sa sandaling iyon, isang alarma ang tumunog habang ang mga tauhan ni Victor, na pinamumunuan ng mga assassin na sina Sasha at Olga, ay nahanap ang refuge. Napagtanto ang panganib ng mga pinuno ng estado, inactivate ni Marty ang isang lihim na compartment na puno ng mga armas. Siya ay naghanda ng kanyang tactical suit, at matatag na binigyan sina Sam at Will ng mga tagubilin, kung ano ang gagawin kung mabigo siyang protektahan ang mga ito.
Tulad ng isang tunay na bayani, kumilos si Marty na determinadong ibigay ang lahat ng kanyang kakayahan. Sa tulong ng isang surveillance camera, na-neutralize niya ang ilang mga kaaway. Gayunpaman, natuklasan ng mga tauhan ni Victor ang kanyang taktika at mabilis na sinira ang kamera, na iniwan si Marty na wala ng pangunahing bentahe. Naging pangit ang mga bagay-bagay, at ang mga pinuno ng estado ay naghanda upang tumakas mula sa lugar. Sa gitna ng kaguluhan, narating nila ang sikretong elevator, at ilang segundo lang ay nakatakas na sila. Gayunpaman, ang ilang kalaban ay naghintay sa kanila sa exit, at ang mga bida ay walang choice kundi ang sumuko. Sa sandaling iyon, mabilis na pumasok ang isang patrol car sakay ang mga lalaki, na sinubukang tapusin sina Will at Sam. Gayunpaman, nagulat si Sam dahil nagpakita si Noel, na nalamang nakaligtas sa pag-atake ni Victor sa Spain. Dati silang magkasama sa trabaho, at may mas higit pa na koneksyon sa nakaraan. Walang pag-aksaya ng oras, inutusan sila ni Noel na magmadali, dahil ang priority niya ngayon ay panatilihin silang nabubuhay para pigilan si Victor, dahil sigurado siyang ito ang nasa likod ng pag-atake. Ito ay dahil naghihiganti si Victor sa pagkamatay ng kanyang anak, habang gumagawa ng nuclear weapon na naglagay sa panganib ng milyon-milyong buhay. Sinabi ni Noel kina Sam at Will na nadiskaril ang NATO summit, dahil sa pagpasok ng hacker ni Victor na si Arthur Hammond sa Echelon, at pag-leak ng mga file ng pambansang seguridad sa publiko. Nalaman ni Will na sina Sam at Noel ay nasa isang relasyon, bago nagpasya si Sam na tumakbo sa pagka-Prime Minister. Matapos suriin kung sino ang maaaring nagtatrabaho kay Victor, itinuro ni Will ang personal aide ni Sam na si Quincy, dahil iginiit nito na dapat silang magkasamang maglakbay sakay ng Air Force One. Gayunpaman, hindi nila maaaring ipagpalagay ang hinala na ito nang walang patunay. Para kay Noel, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay makarating sa Trieste, Italy, kaya walang choice ang grupo kundi sumakay ng tren at umpisahan ang paglalakbay. Sa paglalakbay, napag-usapan ni Sam at Noel kung ano ang naging buhay nilang magkasama, habang iniisip ang hinaharap na hindi nila binuo, dahil ang lahat ay nasira dahil sa magkaibang landas ang kanilang tinatahak. Sa sandaling iyon, dumating si Arthur sa tren at determinadong ipagkanulo si Victor, dahil siya ay kinidnap at pinilit lamang magtrabaho para sa kanya. Inatake ang grupo ng isa pang assassin, ngunit si Arthur na napapagod na sa sapilitang pagtatrabaho para kay Victor, ay pinatay ang assassin, ngunit lubhang nasugatan sa proseso. Bago mamatay, sinabi sa kanila ni Arthur na may contact si Victor sa matataas na ranggo, na tumulong sa kanya sa data infiltration at pag-atake sa eroplano. Bago mamatay, binigyan sila ni Arthur ng susi, upang ma-access ang kanyang computer sa dati niyang opisina sa Zadar, Croatia, at matuklasan kung kanino nakipag-usap si Victor sa gobyerno. Sa impormasyong ito, tumalon ang grupo sa umaandar na tren, dahil tiyak na may naghihintay na mga kaaway sa susunod na istasyon. Samantala, si Kirk ay nagsimulang mawalan ng mahalagang kaalyado, dahil sa sunod-sunod na umatras sa NATO. Sa wakas, narating ng bida ang lokasyon na itinuro ni Arthur. Sa kanilang malas, nahanap sila ng mga tauhan ni Victor kaya kailangan nilang magmadali. Do you hear that? Habang sinusubukang pigilan sila ni Sam, ipinasok ni Noel at Will ang susi ng computer ni Arthur sa isang cubicle.
You okay? Di nagtagal, natuklasan nila na ang personal aide ni Will na si Bradshaw, ang nakipag-ugnayan kay Victor ng humigit kumulang 18 buwan. Bradshaw. Sa sandaling iyon, hinihila ng helicopter ang cubicle, kung saan naruroon sina Noel at Will. Pilit na pinipigilan ni Sam na madakip ang mga kasamahan, ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay walang kabuluhan. Mula sa helicopter, naglunsad ng missile si Victor direkta sa Prime Minister, na nagdulot ng pagsabog na gumuho sa buong lugar, at tila pumatay kay Sam. Samantala, nagawang tumalon ni Noel at Will palabas ng cubicle sa tamang oras at nakaligtas. Ngayon ay dapat silang magpatuloy sa kanilang misyon sa NATO. Nakipag-ugnayan si Will kay Kirk upang magpadala ng sasakyan para sa kanya, at ipaalam na si Bradshaw ang traidor. Nang dumating ang sasakyan para sunduin si Will, napagtanto nilang ang VP ang nasa likod ng lahat ng kaganapan, hindi ang kanyang personal aide, gaya ng kanyang iniisip. Isang pakikibaka ang naganap sa loob ng sasakyan, habang pinalilibutan ito ng mga asasin. Habang tumitindi ang kaganapan, lumitaw si Sam sakay ng isang fire truck, na nakaligtas pala sa pag-atake ng missile ni Victor kanina. Pinagsama-sama ng mga pinuno ng estado ang kanilang mga kakayahan, at kasama si Noel, nilabanan nila ang mga asasin hanggang sa makatakas sila. Dumating ang grupo sa summit sa tamang oras, upang maiwasan ang pagbuwag ng NATO sa mga kamay ng VP. Hinarap ni Will si Kirk, ngunit binaril at pinatay ito ni Victor. Kill them all! Ang mga asasin ay umatake sa summit, at naging isang ganap na lugar ng shootout. Sinundan ni Noel si Victor ngunit nagpas siyang manatili, at nilabanan at pinatay ang asasin na si Sasha. Nagtambal sina Sam at Will, ibinaba ang helicopter kung saan nilayo ni Victor na tumakas, at sa huli ay pinatay siya sa proseso. Pagkalipas ng 2 buwan, binisita ni Will si Sam sa London, dahil ang dalawa ay nagkaroon ng magandang pagkakaibigan matapos talunin ang isang malakas na kaaway, at matapos mapigilan ang NATO mula sa pagkawatak-watak. Si Noel para sa kanyang bahagi ay nagpatuloy sa kanyang mga misyon, ngunit nakikipag-usap pa rin kay Sam. Sa isang post-credit scene, ipinakita si Marty na nakaligtas sa pag-atake sa Warsaw, dahil sa isang metal plate sa kanyang ulo, at nilapitan siya ni Noel habang sinusubukang kumuha ng babae sa isang bar. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.